Good day mga kap, welcome back na naman sa panibagong vlog. Samahan niyo akong muli sa paghahanap buhay ko bilang isang delivery rider. At eto nga, tignan ninyo, ganito ako magpaalam sa mga anak ko. At matik yan, walang permis pag alam nila nakabihis na ako, ganyan ang gagawin namin. Tumanda na lang kasi ako ng ganito, wala ako nakagis ng tatay. At dahil ayaw ko maranasan nila, yung naranasan ko. Pinangako ko sa sarili ko noon, pag nagkaroon ako ng sariling pamilya, gagawin ko yung pinaka-the best ko sa abot ng makakaya ko. Oh, yeah. Hintay-hintay muna tayo dahil sa itong hinihintay na ito may katagalan to at niluluto pa. Dapat kanina pa ako lalabas eh. Kaso nga lang wala si Maisy sa bahay kaya ako yung in charge sa mga bata. Hindi ko naman sila pwedeng iwan ng ganun-ganun na hindi sila okay doon dahil mabiyahe ako buong magdamag. So mamaya babalik-balikan ko naman sila. Ito talaga yung pinaka gusto kong setup ng pagtatrabaho, yung nagtatrabaho ka pero pagdating sa pamilya mo, kapag kailangan mo silang balikan, makakabalik ka. Dati kasi nung empleyado pa ako, nakakahiya dahil siyempre hindi ka naman lagi maiintindihan ng mga katrabaho mo, ng mga superior mo na kailangan mong lumiban sa trabaho, kailangan mong maliit ng pasok sa trabaho dahil iintindi mo yung pamilya mo. Siyempre isang buong kumpanya yun, hindi lang naman ikaw yung may pamilya, hindi lang naman ikaw yung may responsibilidad. Kaya yung mindset ko, parang kaysa maka-agrabyado ka pa ng iba, tsaka syempre nasisira ka rin sa kanila, sayang naman yung samahan ninyo. Though matagal na ako sa kumpanya ko dati na yun, pero nakakahiya kasi dahil medyo nagiging na ako, irresponsible na ako sa trabaho ko. Kaya naisipan ko na kung malis na lang nun kahit medyo nag-aalangan pa ako rito. Kasi 2019 hindi pa ganun ka-boom si Grab nun, tsaka yung mga MC Taxi, ganyan. I mean, wala pang MC... Oo, tama, wala pang MC Taxi nun, parang pausbong pa lang din. Kumbaga parang yun yung era na pa lang, uusbong pa lang yung mga delivery app. At mga panahon na yun, medyo kahit papano malakas-lakas na rin. Kaya nakapag-desisyon ako na umalis na lang kasi maluwag talaga yung trabaho. Tapos kumikita ka pa ng gusto mo talagang pera. Laki ng pizza na dala natin. Ngayon ako nag-pick up ng gantong kalaking pizza sa Yellow Cab. Karamihan ng gantong kalaking pizza sa SNR lang. May ganito na palang kalaking pizza sa 10 inches. SNR lang ako sanay eh. May ganito na pala. First time ko lang din maka-pick up ng gantong kalaki. Oo, matik nyo pag malakas ulan doon. Hatak-hatak doon. Kala ko ligtas na ako sa mga malalaking pizza. Ang inaasahan ko lang kasi laging malaking pizza is SNR. May ganito na pala si Yellow Cab. Kasi first time ko napasukan eh. Hindi ko alam kung matagal na ba to or bihira lang yung mga umu-order kay SNR, kay Yellow Cab ng ganyang kalaking pizza. At yun yung napag-usapan namin nung rider. Hindi ko na kasi masyado binidyoan sa loob habang naghihintay kami. Ang dami na napag-usapan. Lately kasi parang ang bagal ng system ni Grab. Halos lahat ng mga merchant na napupuntahan namin, kala ko ako na nakakaramdam, ako lang yung nakakapansin. Yung mga ibang rider din pala nagre-reklamo na parang ang tatagal ng mga merchant ngayon, which is ang nangyayari, parang tinanggal ni Grab yung advance order. Kasi pag umorder kayo kay Grab, mauuna na yung order ninyo doon sa restaurant. Then kung mapapansin niyo, makikita niyo dun sa app niyo na finding rider. Kumbaga yun na yung sistema nun. Habang naghahanap na ng rider yung in-order ninyo, nasa restaurant na yun, niluluto na yun. Tapos pag nakita nyo na may rider na, ibig sabihin nun, konting oras na lang yun, pipikapin na ni rider yun. Kumbaga, nag-alat si Grab ng mga 10 to 15 minutes, mga ganun, para sa order ninyo. Para pagpasok kay rider, pagpunta sa merchant, na lang, dampot. Pero yun nga, hindi nangyayari yun kadalasan dahil pagdating sa merchant ng rider, sasabihin ng merchant, kakapasok lang. Or hindi natin alam, pwedeng kakapasok lang talaga at pwedeng gulong sila. So yun yung mga araw-araw na maliliit na problema ng rider at saka merchant, yung matagal maglabas ng pagkain.
Sir Ardel po. Pizza sir, no? Pizza ba o banang? Yung Eh, ano, Joke lang. Banang. Banang yun sir. Pizza kayo. Pwede May rin, no? kasabay kasi sir eh. Kaya pala. Ito yung matagal eh. Hindi na namin makokontrol yun eh. Kasi si Grab nagbabato ng ano sa amin sir. Pag may kasabay yung booking, kahit gusto na namin i-hatid, hindi pa rin namin ma-proceed. Pwede sir. Pizza ba natin? Hey, thank you. Ay sir, naka-cash. Ito na ka. Cash. 299. Hindi siya naka-Grab pay. Tulad dun sabi ko, yun yung mahirap kapag mga double booking. Tapos, tulad nito, yun, ilang item lang yung order ni sir. Pero ito, pizza, ito yung nagpapatagal. Yun yung mga isa rin sa mga dahilan kung bakit minsan pag umu-order kayo, kuya, nasan ka na? Yung pala, naka-double book. Ano ba yan? Ang layo na. Di sana doon na lang oh. Ay, naku naman. Ay, naku. Layo na ng delivery parking ng mga rider dito sa St. Luke's Key Road. Medyo may katagalang bumaba yung customer ko na yan kaya wala akong no choice kundi maghintay. At maiba nga muna tayo. Nung isang araw nga pala ay muli na naman tayong pumirma ng panibagong kontrata sa Sublimited Sportswear Apparel. Sobrang blessed lang din talaga natin dahil hanggang ngayon nagtitiwala pa rin si Boss Ian at Madam Sara sa kakayanan ni Arep Motovlog. Kaya muli maraming salamat po sa panibagong oportunidad at sa walang sawang pag-share sa amin ng mga blessings. At higit sa lahat hindi ko pwedeng kalimutan lahat ng mga nakasuporta sa akin simula nung una hanggang ngayon. Wala to kung wala kayo. Kasabay nga rin pala ng contract signing ay ang paglalabas ng mga panibagong design ng Sublimited Sportswear Apparel. At panigurado imposibleng hindi kayo mapapawaw dito. Dahil yung t-shirt 350 lang. At yung hoodie long sleeves naman 650 lang. Kaya dito hindi mo na kailangan gumastos ng malaki. Dahil sa murang halaga makukuha mo na yung quality na gusto mo.